Magandang umaga sa inyong lahat. Again, a very short Bible study or Bible encounter online para po doon sa nandito pa. Salamat. At mamaya na tayo mag-breakfast. Para naman po nasa online, we will have our SMG Word again. SMG Word is our attempt to understand the scriptures and also try to decipher the message of the Lord for us. So, SMG, Scripture Message from God, which also refers to Santa Maria Goretti. And we will meditate and reflect on the gospel reading this Sunday. Again, just like last week po, maiksi but powerful. It was about Jesus coming not to bring peace, but to bring division. This time, Luke 13:22 to 30, maiksi ulit, but again, powerful again in terms of the message to us. So this will be the reading tomorrow, 21st Sunday in Ordinary Time. And this is the gospel on the narrow door. So if you have 15 minutes, yan, kasi po ako ay may naghihintay na masarap na breakfast. Yan, kaya medyo iiksian natin ng konti. Yan, okay lang sa inyo? The Narrow Door episode from verse 22 to 30. Ayan. Kaya maiksi lang. Babasahin muna natin and then ipapaliwanag natin. If you have your Bible with you, this is in Luke chapter 13 and then verses 22 to 30. The Narrow Door. He went on his way through towns and villages, teaching and journeying toward Jerusalem. And someone said to him, "Lord, will those who are saved be few?" And he said to them, "Strive to enter by the narrow door. For many, I tell you, will seek to enter and will not be able. When once the householder has risen up and shut the door, you will begin to stand outside and to knock at the door, saying, 'Lord, open to us.' He will answer you, 'I do not know where you come from.' Then you will begin to say, 'We ate and drank in your presence, and you taught in our streets.' But he will say, 'I tell you, I do not know where you come from. Depart from me, all you workers of iniquity.' There you will weep and gnash your teeth when you see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, and you yourselves thrust out. And men will come from the east and west and from north and south and sit at table in the kingdom of God. And behold, some who are last will be first, and some are first who will be last." Ito po yung ebanghelyo sa linggo. Magandang pagnilayan na ito ngayon para pag nagsimba po kayo bukas, ay naiintindihan na natin o meron na tayong idea kung tungkol saan ito. Let's go verse by verse. Verse 22. Verse 22 is the setting. If you have your Bible with you, balikan natin ang verse 22. He went on his way through towns and villages, teaching and journeying toward Jerusalem. Nabanggit ko last week na ang tagpong ito ng Luke 13, kasi karugtong po ito ng ebanghelyo din natin last time, which was from Luke 12. Tayo po ngayon ay nasa tinatawag nilang journey to Jerusalem of Jesus, the travel narrative of St. Luke. Again, babalikan natin very quickly. Sa St. Luke, ganito yung pagkakalahad niya ng ebanghelyo niya. May prologue, infancy narratives, tapos may preparation for the ministry, then ministry in Galilee,
and then the travel narrative, which is around 10 chapters. Kalahati ng Ebanghelyo ni San Lucas ay travel narratives. Ibig sabihin ng travel narratives, si Jesus ay naglalakbay from village to village, from Galilee to Jerusalem. And then, ministry in Galilee and passion, death, and resurrection. So that's how Luke wrote his gospel. Very logical, one path, no? Isang paglalakbay. So verse 22 is the setting. Ano yung setting ulit? Si Jesus ay naglalakbay patungong Jerusalem. From village to village, town to town, city to city. Bakit importante yung kontekstong ito? Kasi ang lahat ng mga sasabihin ni Jesus ay tutungo sa kanyang misyon. At ano yung misyon na yon? Ang kaligtasan ng lahat. At sa tagpong ito, sinasabi ni Jesus, hindi lahat maliligtas. Nako, ano ba yan? That's in verse 23. May nagtanong sa kanya, someone said to him, Lord, will those who are saved be few? Konti lang po ba yung maliligtas? Lord, nako, ito yung madalas pinag-aawayan sa sa social media, sa kung saan, sa YouTube at kung ano-ano pa ng mga iba't ibang sekta. Huwag na tayong pumunta doon. Kasi malaking away po yan di ba? Ano yung malaking away? Kami lang ang maliligtas. In fact, recently, si Cardinal Ambo was, misquoted heavily about it. Ang sabi ni Cardinal Ambo ay dahil lang katoliko ka, ibig sabihin ikaw lang maliligtas. Kahit ibang religion, pwedeng maligtas. Nako, daming mga doon, di ba? Daming mga kung ano-anong pinagsasabi ng mga tao na sa katotohanan ay tama naman ng sinasabi niya. In other words, who will be saved? It's not up to us. It's not up to you. We don't have the power to say na ako ligtas, ikaw hindi. Who are we to say that? It's God's judgment. So ang tanong ngayon kay Jesus in verse 23 ay, so konti lang po ba yung maliligtas? Yung isang sekta lang po ba? Kami lang po ba? Sila lang po ba? Ilan po? Ang tindi ng tanong, no? Pakitanong ang katabi mo, ligtas ka na ba? Yeah. Are you saved? Kasi ganyan ang tanong, di ba? Mga kakatok sa bahay nyo, meron na po ba kayong karanasang ganon? Kakatok sa bahay nyo, tapos pagbukas mo, ang tanong sa iyo agad ay, ligtas ka na ba? Bigla kang masashock, di ba? Hindi ko pa napag-isipan yan. Kasi hindi naman ako yung may, hindi naman ako may decision yan. No? Ang Panginoon pa din. Verse 24, yun. Hindi sinagot ni Jesus na, ito maliligtas, sila hindi. Hindi. Anong sagot niya? Kaya ito po, ang pwede niyong isagot, pagka may nagtatanong sa inyo, ligtas ka na ba? You quote to them, Luke 13:24. Yan. Pag may kumatok sa inyo, tapos sabi sa inyo, ligtas ka na ba? Ang sagot nyo, kapatid, Luke 13:24. Tapos isara mo na yung pintuan. Hindi, wag. Paanohin mo rin, papapasukin mo, bigyan mo ng kape, ng kung ano man, no? Ayan, wag pagsarahan ng pintuan. So, ano pong Luke 13:24? Ang sabi ng Panginoon in 24, strive to enter by the narrow door, for many, I tell you, will seek to enter and will not be able. So, ang sagot ni Jesus ay, ikaw, o siya? Hindi. Hindi niya sinabi na, ako, ikaw ang maliligtas, o sila. Ang sagot niya, papasok ka sa makipot na pintuan at hindi lahat lulusot doon. Ano po yung konteksto nito? You go back to the Hebrew culture, kasi po ang mga Hudyo, yung mga syudad po nila, lahat yan meron hong mga malalaking gate. Kasi ano po sila
May mga walls, no? Like Jerusalem, may mga malalaking walls yan. So pagdating ng gabi, yung malaking gate ng syudad, sarado. Ang bukas lang yung maliit na pwede lang yung tao. Di ba ganyan sa mga bahay nyo? Sa bahay ni Mother Lily, I'm sure ganyan, no? Yung sa mga malalaking pintuan, laging sarado yan. Sino lang ang makakaraan sa malaking pintuan, malaking gate? Kotse. Di ba? Sa ating panahon ngayon, kotse yung makakadaan dyan. Pero laging sarado yan. Ano yung daanan ng tao? Yung makipot, yung maliit. Kaya laging may dalawang gate, di ba? Kahit hanggang ngayon, ganun pa rin naman. May malaking gate para sa sasakyan, may maliit na gate para sa tao. Ngayon, pag ang mister ninyo umuwi ng madaling araw, saan sila dumadaan? Sa malaking gate o sa maliit na gate? Hindi sila dumadaan sa gate. Saan sila dumadaan? Sa bintana, sa back door. Yan. Kasi para hindi mahalata na late sila umuwi. So, ang sabi ni Jesus, hindi niya sinagot na, ikaw, ako, sila, tayo, maliligtas. No. He did not put a number or an identification to it na this religion or that is, they will be saved. No. What he said was, narrow door yan, kapatid. Not everyone, it is open, but not everyone will fit right into it. In other words, parang yan kasya ka ba dun sa makipot na pintuan? Are you shaped? Is your shape fit for that narrow door? In other words, ikaw ba'y, yung buhay mo ba ay tugma doon sa narrow door na sinasabi sa iyo? And then he proceeds, verse 25 to 27, that Jesus proceeds with a parable in 25 to 27. Ano yung parable ng 25 to 27? I-rephrase ko na lang. Sarado ng pintuan, kakatok ka, tapos sasabihin ng nasa loob, sino ka? Sasabihin mo, ako ito, ang sasagot ng sa loob, di kita kilala. Yan, yung the parable of 25 to 27. Ang sabi niya, when once the householder has risen up and shut the door, you will begin to stand outside and knock at the door saying, Lord, open to us. He will answer you, I do not know where you come from. And you will begin to say, we ate and drank in your presence, you taught in our streets. But he will say, I tell you, I do not know where you come from. Depart from me, all you workers of iniquity. Yan. So yan ang sagot. Sino ang nagpapapasok? Yung nasa loob. Hindi yung kumakatok. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa kapwa mo, niligtas ako, ikaw, hindi. Hindi. Sino ang may hawak ng susi? Yung nasa loob. The master of the house. Siya ang magsasabi ng, hindi kita kilala. Umalis ka dyan. O, kilala kita, come. Hindi tayo yon. Hindi si Father yon. Hindi si Pope yon. Hindi kung sino man yon. It is the Lord who will judge us all. And how will He judge us? If He knows us or not. And how will the Lord recognize us? If we are in His image. If our face, for me, in the last judgment, the Lord will recognize us if we look like Him. Oh, you look like me, I recognize you. I created you in my image and likeness, so I recognize you. Kilala kita kasi kamukha kita. We were created in the image and likeness of God. And what happens in our life? We disfigure our faces because of our sinfulness. And so, pagdating natin sa harap ng Panginoon, kakatok tayo sa pintuan, ang sasabihin niya sa atin, I don't recognize you. I created you good.
But what happened to your face? What happened to your body? What did you do with it? Ayan. So ang tanong talaga sa dulo ay hindi kung sino ang maliligtas. Ang tanong talaga ay kung sino ang makikilala ng Panginoon. Kaya ang dapat nating tanungin sa ating mga sarili, pag ako ba humarap sa Panginoon, makikilala niya ba ako? And how will He recognize me if I look like Him? You are like me. You are my son. You are my daughter. Come inside. But if we disfigure ourselves and we become like the face of evil and Satan and sin, disfigured face, hindi tayo makikilala ng Panginoon. So, tanungin mo nga ang katabi mo, makikilala ka kaya ni Lord pag dumating ka na? Yun ang pangarap natin. So, ang tanong ay, mga santo po, sinagot ito. So, anong paraan para makilala ka ng Panginoon? E di maging kamukha ka niya? Paano ka maging kamukha ng Panginoon? E di gayahin mo siya. Gayahin mo kanyang ugali, gayahin mo yung kanyang pakikitungo sa kapwa. At paano natin gagayahin ng Panginoon? Napakasimple. Gayahin mo ang kanyang pagmamahal. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, paggawa ng mabuti. Not because our good works will lead us to heaven or salvation. No, that is not our call, but that is the question of Matthew 25. Nagutom ako, pinakain mo ba ako? Nauhaw ako, pinainom mo ba ako? Nabaha ako, binigyan mo ba ako ng damit? Nagkasakit ako, dinalaw mo ba ako? Yan ang mga tatanong sa atin ng Panginoon. At the end of the day, He will not ask us what religion you have. He will ask you, what kind of heart do you have? Yan. Amen? Wait, there's more. There's more. Sa 28:29, yun na yung pamantayan, narrow door, tapos kilala ka. At para makilala ka, kamukha mo siya. At para maging kamukha mo siya, tularan mo siya sa ginagawa mo, sa sinasabi mo, araw-araw. Wait, teka muna. Hindi ganun kasimple, Lord. Sabi ng mga tao sa Kanya. Verse 28 and 29. And men will come, there you will weep and gnash your teeth when you see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, and you yourselves thrust out. No, na hindi papapasukin yung iba. You are thrust out. At sasabihin ng mga tao, anak kami ni Abraham. Katoliko kami. Ganito kami. Miyembro kami ng ganito, ganyan. Sasabihin sa'yo, hindi yan ang password. Maibang password. And men, and here's the thing, kaya nagalit ng gusto ang mga eskriba at pariseyo kay Jesus kasi ang pakiramdam ng mga eskriba at pariseyo, sila yung favored ones of God. Kami ang mahal ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, and men, verse 29, and men will come from east and west and from north and south and sit at table in the kingdom of God. And behold, some who are last will be first, and those who are first will be last. There will be a reversal. Yung mga akala nila, sila yung ligtas, sila pala yung tinapon sa labas. Yung mga galing kung saan-saan, from the east, the west, the south, the north, the last, sila pala yung papapasukin ng Panginoon. The reversal. Kaya po, ang pinaka-mensahe talaga nitong ating pagbasa ngayon ay, huwag kang makakasiguro na ligtas ka. At huwag kang magsasabi ng, ako ang ligtas at ikaw ang hindi. Kasi pwedeng ang gawin ng Panginoon a reversal. Ikaw na nagmamalaki, ikaw pala yung hindi kasali.
At yung mga mababa ang kalooban na hindi sila karapat-dapat pero nagtitiwala, baka sila pa ang papasukin. So wag maging kampante. Kung konektado ito, ikokonekta natin sa pagbasa kanina, yung mga Eskriba at Pariseyo, nagmamalaki sila na sila ay mabubuti. Pero sa totoo, paimbabaw lang pala. And God, and this is the good news to all of us, God opens the door for you and me, strangers. We are not Israelites or members of the Jewish community. We are Gentiles. And yet, the Lord opens the door for us. But it's a narrow door. Kagaya rin ng sinasabi natin sa ibang bahagi ng Ebanghelyo na hindi mo pwedeng ipangalandakan na ikaw ay anak ni Abraham, kaya ikaw ay dapat bigyan ng pabor ng Panginoon. It's not according to our merit that we will be saved. In the end, it is God's grace and it is God's openness to save us in spite of ourselves. So the last will be first and the first will be last. It gives hope to us. Parang yung talinhaga, di ba? Nung mga nagtatrabaho sa sakahan, yung mga huling-huli na pumunta, sabi ng mga nauna, dapat mas malaki ang bayad namin. Sila, 1 oras lang nagtrabaho. Ba't pantay kami? Pareho ito. Parang sinasabi ng Panginoon, marunong ka pa sa akin. Ako yung Diyos hindi naman ikaw. Kaya sikapin natin na magkaroon ng kababaang loob sa harap ng Panginoon. Enter through the narrow gate means humility. And I'd like to end with sa Bethlehem po, kung mapunta po kayo sa Bethlehem, nakapunta na po kayo sa Holy Land? Pupunta tayo sa Holy Land, ha? Pag wala ng gera. Pag wala ng gera. Mother Lily, nag-Holy Land ka na, no? Ayan. Pag kayo po ay papasok ng Basilica of the Nativity, napakalaking simbahan po nito. Pero ang pasukan ng Basilica of Nativity ay maliit na pintuan. Kasi nga para ikaw ay magpakababa. Pagpapasok ka po sa Basilica ng Nativity sa Bethlehem, yuyuko ka ho para makapasok. Well, kung 4'11 ka, hindi na. Pero kung medyo may katangkarang ka, ikaw ay yuyuko. Ibig sabihin, gustong sabihin ng simbahan na ang Diyos nga nagpakababa. Ikaw din magpakumbaba. You cannot claim salvation for yourself or according to your merits. You have to enter through the narrow gate, the narrow door. At ano yung narrow door? That we are shaped according to the figure and image of God. Tingin ko po, yung narrow door na yon, yung shape nun, shape ni Lord. At kapag ang shape ni Lord, ang shape natin, pasok tayo. Paano kung ang shape ni Lord ay XL o kaya small, tapos ikaw naman ay 2XL? Kaya nga natatakot ako no? Kasi baka ang size ni Jesus ay large. Ngayon, 2XL na ako. Bumili kami ng t-shirt kahapon, hindi ako kasama. Bumili yung staff ng t-shirt para sa akin. Hindi kasya. Sabi ko, paano gagawin natin dyan? 5 t-shirt ang binili nila, kahit isa, walang kasya. Sabi na, Father, pwede naman pong isole. Meron pong 7 days na 7 days na pwedeng isole. Sabi ko, ganyan din ang judgment. Si Lord, size medium. Tapos ikaw, ang size mo,
extra large. Paano ka kakasya dun? Narrow door yun eh. Kaya, anong gagawin ni Father? Dahil 2XL na ako, kailangan kong mag-diet para maging medium. At ano yung diet na yon? Spiritual diet. Alisin ko yung mga taba ng kayabangan, alisin ko yung mga gawain na nagpapalaki ng aking ego at ng aking kayabangan. Kailangan kong mawala yon. I have to shrink to the size of the Lord. Naintindihan niyo po? Yan. Mag-ingat kayo. Baka mamaya ang size ni Jesus ay small. Tapos ngayon, medium ka na. Hindi ka magkakasya doon sa narrow door. Pakitanong ang katabi mo, anong size mo ngayon? Agnes, anong size mo? Mamaya hindi ka kakasya kay Lord, no? Kasi si Lord ay ganitong size, narrow door, pero ikaw ay extra large. So, in a very graphic way, that's what you mean by the narrow door. Kailangan na ang ating pagkatao, our image and figure should be like the shape of Jesus so that we can fit in to the narrow door and then we can be given entry into the home of the Father, into the kingdom of God. And God will say, I know you, I recognize you, come in. Yeah. Amen? O, gutom na ako, gutom na rin kayo, hanggang dun lang tayo. So ito yung gospel natin bukas. Pag nilayan pa po ninyo, enter through the narrow door. At ang message of the Lord for you, kailangan yung size mo, size na ni Lord. Ibig sabihin, magpapayat ka na, Father. Wala nang kasyang t-shirt sa'yo. You have to fit the size of Jesus. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you. Thank you.